Hi guys! Welcome back to Pinoy Showbiz Trending. Ako nga po pala ulit si Daryl, ang maghahatid sa inyo ng mga latest trending sa showbiz happenings. Hello guys! Welcome back sa Pinoy Showbiz Trending channel at today nakakagawa na naman tayo ng isa pang content para naman updated kayo lagi sa mga latest trending sa showbiz happenings. Kaya naman, kung ready na kayo, simulan na natin. BINI nanalo sa Jupiter Music Awards bilang Most Popular Dance Performer. Nanalo nga ang girl group or Pinoy girl group na BINI sa Jupiter Music Awards ngayong nakaraan lang. Nanalo nga sila guys bilang Most Popular Dance Performer. Nanalo nga ang grupo sa naturang kategorya ng Jupiter Music Awards at ilan sa kanilang mga kalaban sa naturang kategorya ay walang iba kundi ang BTS, Baby Monster, Stray Kids, Kang Daniel at New Jeans lang naman guys. So sa mga fans ngayon ng BINI, sobrang saya nila ngayon dahil nanalo ang kanilang mga iniidolo sa naturang kompetisyon or sa naturang award na ito. At usapang BINI pa nga tayo, inilabas na ng Star Music PH ang magiging itsura ng stage ng magiging concert ng BINI or ng Grand Biniverse na gaganapin nga sa Araneta Coliseum sa November 16, 17 at 18. Kaya naman ang mga fans ay hindi magkumahog or hindi na makapag-antay para makapanood nga sa concert ng BINI sa mga dates na na-mention ko kanina. Sobrang ganda nga ang setup or ang magiging setup ngayon ng concert ng BINI sa Araneta Coliseum at talaga nga namang pinag-uusapan nga ang naturang stage design ng Grand BINI concert. At sa mga hindi pa nakakakita o nakakapanood kung anong magiging itsura ng Grand Biniverse sa Araneta Coliseum ngayong November 16, 17 at 18, ito ipapakita ko sa inyo. Catherine Bernardo at Alden Richards, ano nga ba talaga ang relasyon? Kaliwat kanan pa rin nga ang promotion ng movie ni Catherine Bernardo at ni Alden Richards na Hello, Love Again. Kaya kaliwat kanan din silang mapanood sa GMA at sa ABS para sa kanilang movie promotion. Kamakailan nga ay nakita natin ang dalawa sa ASAP stage at ngayon nga ay napanood din sila sa GMA Integrated News interviews na ipinalabas sa 24 oras sa segment nilang Chika Minute. At dito nga ay nakapanayam nila ang dalawa or si Catherine Bernardo at si Alden Richards. At syempre dito ay hindi maiiwasan niyang tanungin na ulit ayon nga sa naturang interview ay ano nga ba ang relasyon talaga or napag-usapan sa interview ito ang relasyon ni Catherine Bernardo at ni Alden Richards. Marami nga sa mga fans ni Catherine Bernardo at ni Alden Richards ang nag-antay ng part 2 sa interview ng 24 oras or ng GMA Integrated News kay Alden at Catherine Bernardo para malaman nga kung ano talaga ang relationship na tinutukoy nga ni Alden Richards sa naturang part 1 ng interview ito. At ayon nga sa aktor ay ang relasyon nga nilang dalawa ay friendship. Ayon pa nga sa aktor ay ang gustong-gusto niya sa friendship nila ni Catherine Bernardo ay ang pagka-genuine ng pagkakaibigan nilang dalawa. At ayon nga sa dalawa ay wala silang mga hesitations kung ano man ang mga sasabihin nila sa isa't isa at very comfortable sila pag magkasama sila or nag-uusap, kaya wala naman silang mga bagay-bagay na hindi kayang pag-usapan. Yan ang nasabi nga ng dalawa sa naturang interview ni Nelson Canlas sa GMA Integrated News na ipinalabas nga sa Chika Minute. At mapapanood na nga ang movie ni Catherine Bernardo at
ni Alden Richards ngayong November 13 nationwide. Kaya naman sa mga excited dyan ay talagang nag-aabang na sila at may mga nagsisirculate pa nga sa online world na talagang magiging blockbuster hit na naman ang movie ng dalawang ito. Samantalang katuwaan naman na nag-post ang magkakaibigang si Jeff Joros at si Alden Richards ng kanilang video at natuwa nga ang mga fans sa naturang video at ito nga ang video ito. Ayaw ka na dito. Ano? Ayaw ka na dito. Ano kayo nyo na dito? Ano ka na-orient na isama tayong motor dito. Hoy, saan kayo pupunta? Matutulog? Magkano ng matutulugan? Iwan yung bongbong ka pa. Oo. Pinagsaso. Ba't ganyan yung mata nyo? Alam mo, sana nag-drugs na lang kami. Jaya kinuyog sa online dahil sa kanyang political stand. Katatapos nga lang ng eleksyon sa United States kung saan ang mga naglaban sa pagka-presidente, main two presidentiables na naglaban ay si Kamala Harris and si Donald Trump. Base nga dito ay tila nga nakukuyog hanggang ngayon si Jaya sa online world dahil nga sa pagsuporta niya sa isa sa mga kandidato. Very open nga si Jaya sa pagsuporta kay Donald Trump at hindi ata ito nagustuhan ng mga netizens. Marami nga ang bumatikos sa naturang singer dahil sa kanyang pagsuporta kay Donald Trump. Maraming hindi nagustuhan ang political stand na ito ni Jaya at kung saan-saan na naman at ang dami na namang nasabi at binato ng mga netizens ng opinion at komento sa naturang singer. Ang ilan pa nga sa mga netizens ay nagsasabing, "What do you expect from someone who is a transphobic?" Yan ang ilan sa mga matatapang na mga opinion at mga question ngayon ng mga netizens na ibinato ngayon sa singer na si Jaya. Pero kahit ganun pa man, kahit binatikos nga si Jaya sa kanyang social media account sa pagsusuporta kay Donald Trump ay tila hindi naman ata siya naaapektuhan ng mga komento ng mga netizens dahil siguro nga ay full support talaga siya at bukal talaga sa puso niya ang pagsuporta kay Donald Trump. At kung makikita nyo nga ang social media ni Jaya, specifically sa X, ay talagang openly siyang supporter ni Donald Trump at nagre-repost pa siya ng mga posts regarding Donald Trump and etc. Sinasabi pa nga ng ilan na si Jaya ay, kung maalala nyo, ay inendorso niya si Leni Robredo noong nakaraang presidential election sa Pilipinas at ang mga netizens nga ay tila binibigyan ng parang equivalence si Kamala Harris and Donald Trump sa nakaraang political or presidential election noong nakaraan sa Pilipinas. Sinasabi nila si Kamala Harris ay bilang si Leni at si Donald Trump bilang si Marcos. At ngayon nga ay kung ganun nga ang sitwasyon or pagkaka-equivalent ng mga personalidad na ito, ay tila isa siyang kakamping na naging Donald Trump supporter na sinasabi nga ng ilan sa mga netizens na it doesn't make any sense at all. Pero kahit ganun pa man guys, politika kasi to, so hindi ako magkokomento din at wala rin akong karapatang magkomento regarding politics kasi hindi din ako able, hindi ko rin talaga grasp ang politics. So kaya nga showbiz tayo ngayon. Kaya dito na lang tayo sa showbiz, chika. Julina Magdangalag trending sa kanyang pag-arte sa Lavender Fields. Nagte-trending nga ngayon si Ma'am Shi Jolens dahil nga sa kanyang acting prowess na ibinigay sa isa sa mga eksena or sa mga scenes sa naturang serye na Lavender Fields. Makikita nga dito kung gaano nga kagaling si Ma'am Shi Jolens na isang icon nga talaga pagdating sa actingan. At nagtrending pa siya dahil sa poster na inilabas sa second season ng Lavender Fields at talagang hindi nga rin naman talaga nagpapakabog ang isang icon na si Julina
na magdangal pagdating sa pag-emote-emote at pag-project sa camera. At sa mga sumusubaybay kay Ma'am Shi Jolens, abangan pa rin siya sa second season ng Lavender Fields kasi naririnig-rinig ko, wow, na tila mas grabe pang aksyon at drama ang mangyayari sa Lavender Fields Season 2. At abang-abangan nyo rin ang bagong proyekto ni Ma'am Shi Jolens na ang comeback movie nila ni Marvin Agustin na pinamagatang XX Lovers nga, na ngayon nga ay in progress na. At yan nga guys ang ilan sa mga latest trending sa showbiz happenings. Kaya naman kung nagustuhan nyo guys ang mga ganitong mga konting chika sa latest trending sa showbiz happenings ay wag po kayong mahihiya nga mag-subscribe, mag-like, mag-comment at mag-share para naman mas lumaki pa ang ating community. Wow! Kaya naman guys, ako nga po pala ulit si Daryl, ang maghahatid sa inyo ng mga latest trending sa showbiz happenings at ito ang Pinoy Showbiz Trending. Kita-kits ulit guys. Bye!